Magandang hapon po sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Tayo po ay nandito na naman po sa ating programa kung saan sasayang papawid na naman po natin ang isang napanayan po natin sa isa po nating kaibigan na dati po nating nakapanayan at pag-uusapan na naman po natin itong mainit po ngayon na usapin regarding nga po dito sa Bullion Buyer Limited na kung saan ito'y sagutan na po mga kaibigan ng mga paratang na magkabilang panig na kung saan itong sabing Bullion Buyer Limited na ito ay sinasabi nga po nitong ating kaibigan na si Ginoong Antonio Saplaco ay isa pong scam, napakalaking scam nga po itong naturang BBL na ito, hindi lamang dito sa lalawigan ng Pangasinan o sa Region 1 o maging sa Region 2, Region 3, kundi maging sa buong bansa na dapat po nating intindihin, dapat po nating suriin mabuti nang sa gayon po ay maiwasan po yung mga tao po na maloko. At ito'y ating pag-usapan ngayon dahil makakapanayan po natin muli dito sa ating programa ito nga nasabing si Antonio Saplaco upang linawin sa kanya kung ano nga ba talaga itong naturang BBL na ito. Okay, nandito po ngayon si Ginoong Saplaco at makakausap po natin ng diretsahan sa ating programa na kung saan tatanungin natin sa kanya magandang hapon po Ginoong Saplaco. So pag-uusapan po natin dahil sumagot na po yung kabilang kampo na kung saan ay mayroon po sila na sinasabi na kayo daw po ay sinungaling. Andyan pa po yung kayo daw po ay pumunta ng Mindanao upang lupuin yung mga tao. So gaano po ba katutuo itong mga naturang paratang nila sa inyo? Una sa lahat, bago ko sagutin ang inyong katanungan, ako po ay humingi ng patuloy sa ating Panginoon na sana po ang tangi kong alalay sa labang ito ay ang katotohanan. At ang katotohanan ay siya magpapalaya sa bawat isa sa amin. First of all, nandito nga po ako sa inyo na hindi ito biro, hindi ito pag-akusa. Nagpunta po ako dito sapagkat ito ay magpresenta ng mga dokumento. Nagbabase lang po ako sa dokumento at hindi sa haka-haka. Ang katanungan mo, mga kapatid, ay napakaganda. Una, yung sinungaling. Nagpunta ako sa Davao, sa Mindanao. Hindi po ako kabuti na sumulpot lang doon. I was invited to the Highness PD, RD, Your Majesty PD Pink Diamond. Alias, ito ang alias nila, Pink Diamond. At saka pangalan ay PCC Macantos. At ito naman bumubuga daw ng apoy, Red Dragon. Okay. Na si Manuel Distura, na siya ang International Paymaster ng Bullion Buyer Limited na nagkaroon po ng kaso dito sa Region 3, specifically in the area of Tarlac and Pangasinan. So napansin ko po, Ginoong Saplaco, meron dala-dala po kayong Biblia. Ano po ito? Ang Biblia kasi ako ay character assassination na ang ginagawa nila sa akin. They are just talking about my negative information. Tawag information daw ito. Ito lang po, habang hindi nagpapakita ang aking mga kalaban. Ang aking mga kalaban dahil dumami na po sila. Sa dalawa, labing isang na ngayon ngayon dahil sa sila ay ipinakita nila yung katunayan na doon mismo sa YouTube. They utilize YouTube to assassinate by character. Ibig sabihin po, ang Biblia nito ay siya magpapatunay na ang lahat ng katanungan at lahat na aking sinasabi ay katotohanan at walang halong kasinungalingan sapagkat we are only basing on the court instruction and court decision. Ano po yan? So ito pong nagiging tampulan po ngayon dito, itong naturang DOA, itong Deed of Assignment. So pwede pakipaliwanag po natin mabuti itong nilalaman nitong naturang Deeds of Assignment na ito para maliwanagan po ng ating mga kababayan. At the same time, yung mga miyembro po ng BBL. Okay, sa lahat po ng miyembro ng BBL, Luzon, Visayas at Mindanao, ating po masasabi sa inyo na bilasan ni Mr. Granada na kagalang-galang na Granada ng Mindanao. Masyado naman akong ginurada ay masyado naman akong pinatay at masyado na akong sinira na ako daw read my lesson
una siya ang magsalita, ay siya ang magbasa ng kanyang assignment. Kasi una, babasahin ko sa iyo, word by word, Sige Mr. po. Alan, para ipakita ko sa mga publiko, sa buong bayan, sa buong bansa, sa mga miyembro, sa mga opisyalis ng Bulyong Bayan Limited, ng deed of assignment na pinirmahan ni Emmanuel Distura alias Red Dragon. Okay. So yan ho bang signature na yan? Authenticated po yan na talagang kay Ginong Distura? Siyempre naman po, it is very obvious naman na I have to present effect documents to the highest court of the land. Hindi naman sa Supreme Court, pero I presume that when the case submitted to the court, it has been approved and that is authenticated. Okay. Deed of assignment. I, TGDT, by virtue of the special power of attorney given to me by my father, ex-mayor Pedro Distura, Sr., deceased being a holder of cash account deposit, UBS issued September 11, 1983, matured in September 11, 2008, with the face value amounting $200 billion. Ito po ang pinagtatanong ngayon, pursuant in view of the foregoing, second paragraph, Mr. Granada, papaniwalag ko sa iyo na ikaw ang magbasa sa lesson mo. Ayaw ko lang, pinalitan ninyo yung unang ginawang deed of assignment para makaligtas ang bawat isa sa inyo, pursuant. Yun ang i-discuss ko pamaya. In order of the foregoing, I am assigning $1 million pesos from my eldest money to Mr. Azor Pañorina, one of my participating leader, for her his valuable contribution and participation with noble intention to help in our movement pursuant to the implementation of my cash account deposit. Ito po ang sinasabi niya. Pero yung pursuant na ito, na mababasa dito, iba ang pagkaintindi niya kasi una, itong nabasa po ng mga maestrado. Hindi po ako ang nagdeklara na ito ay magagamit bilang pang-charge ko sa kanila ng syndicated estafa. It is not me alone who decide of this. My only position is to submit all this evidence to the court, the RTC, Regional Trial Court. It has been studied by the fiscal, and then forwarded to the provincial fiscal, and maybe the last is forwarded to the Regional Tribal Judge. Hindi po ako ang nagpanyan. Kung meron mang pursuan, ibig sabihin, mali pala yung pagkaintindi ni Mr. Granada regarding pursuan. Bakit? Kaya ipinaliwanag na pala, kung hanggang tumanda ka, hanggang ngayon, nagbigay ka ng 2,000. Kasi pursuan, kaya habang panahon, maghihintay tayo doon sa sinasabi ni Mr. Granada, pursuan dito sa implementation of my cash account deposit. Hindi wala kasiguraduhan. So, I want to clarify, Mr. Alan, na ang sinasabi nila ay ito daw ay kung kailan mag-umpisa. At kung nag-umpisa na yun, kailan pa ako, matanda na ako. At saka hindi yun, hindi pira pinag-usapan dito, yung pangako. So, ibig po ninyo sabihin itong kanilang pangako ay hanggang sa ngayon ay wala pang natutupad. We had a meeting last September 11, 2011, sa Max Restaurant, sa Paranaque. Doon po, sinabi nila na after 1 month, may 1 million na kami. After 30 days again, may $1 million. 2011, habang Pasko ng 2011, September yun eh. By December, masaya ng bawat isa sa atin. Hindi yung pira ang pinag-usapan, yung buhay ko. Kaya sabi ko sa kanila, araw-araw nagkakaroon ng text sa akin. Hindi yung, my friend, Mr. Distura, kaibigan ko yan. Hindi ko wala na, in order to, pinatay nila ang cellphone nila ng 7 months. Natutuliro ako kung ano ang gagawin ko. I cannot control the texting messages to me, Mr. Alan. Anong gagawin mo kung ikaw ang nasa kalagayan ko? As a leader of the national implementer of the Bulyong Bayan Limited ng hawak ko ay Region 1 hanggang 3. So yan pong hawak po ninyo, yan po talaga yung kanilang pinapipirmahan sa inyo na duwa. Yan talaga yung binibigay nila. Ito yung duwa. Kaya nga itong duwa nito, kung meron mang pursuan, ay not a lawyer. Okay. Pero,
meron namang korte na siya mag-decide regarding the pusukan. That is not my business really. My business is to submit all the grievances na nararamdaman ng mga tao natin, mga kasama natin, and exactly court will decide. Huwag naman tayong magkaroon ng gamitin ang YouTube para sirain mo isang tao, Mr. Alan. Sobra, buong mundo yan. Nakikinig yan ang buong mundo. Eh, pwede ko ba magpupunta naman bawat isa sa inyo? Nasabihin, hindi totoo yan. So now, ito lang ang tangi kong sandata para ipaglaban ko ang ating sarili sa ngayon, sapagkat nagtatago pa ang ating mga kalaban, si Mr. Distura at saka si Mrs. Santos. The only people I have is the truth, and the truth sets me free. Okay, itong sinasabi po nila na kayo daw po ay pumunta ng Mindanao at kayo daw po, yung parang ina-claim po ninyo na kayo ang nag-start ng BDL sa Mindanao. Hindi totoo yan. Hindi totoo yan. I was invited by RDMPD to attend speaking engagement sa Davao. Doon sa hotel pa sa Davao at saka sa Kidapawan, doon kami nag-meeting at nagsalita ako. Maganda ang mga sinabi ko. Kasi ang alam ko, totoo ito ang pinaglalaban natin, totoo ang ating ginagalaw. So, I convinced my people na hindi ako nag-organisa sa Mindanao. Nagpunta doon ako, meron akong mga kasama na inirekomenda ko sa BBL. Iyon lang po na yung mga taga-Bakan, some members from Pinapawan, at saka some members of Pustila Valley dito sa kaya yun po, kaya napunta ko doon, I was invited by His Highness, His Excellency Emmanuel Distura and King Diamond Sisi Macandos, Your Honor. So hindi totoo itong sinasabi po nila na marami daw kayong niloko sa Mindanao. Wala yan. Bakit ako nanluloko sa Mindanao? Sino ba manluloko pa sa Mindanao? Kung meron man nanluloko doon na iba, Pilipino na manggagaling sa Luzon ang nanluloko doon. I have no capacity to go there to scam, to manluloko kasi may business naman ako sa Mindanao. Ang business ko doon, mining. I'm operating in mining, kamuti mining operation in Mindanao. Hindi ako pwede manloko, dahil lang ako ron. Sino naman ang common sense na pupunta ka sa Mindanao at kunting businessman ka, pagkatapos nilukuhin mo yung mga tao doon? It's so a blessed lie, Mr. Alan. Okay, ano po itong pakipaliwanag po itong 2,000 pesos na kinukulikta, alam ko sa inyo, na kinukulikta po dito sa mga gustong maging membro nitong BBL. Na sinasabi naman po nila, ito'y isang voluntary donation para sa operasyon ng BBL. Okay. Sana nakalagay dito sa Dito Pasemen na ito ay voluntary contribution. Nakalagay dapat sana dito. Okay. Wala namang sinasabi dito na voluntary contribution, Mr. Alan. Tignan mo, walang voluntary contribution dito na sinasabi. So, ngayon lang kasi nagkaroon ng problema, nagkaroon ng kaso, kaya sinasabi na nila yung mga scapegoat nila, Mr. Alan. To tell you. Sasabihin ko sa counter affidavit ni Emmanuel Distura, delegation by the complainant, they were enticed, induced, and even forced 2,000 peso extension till the payment, amounting to $, is extremely inaccurate, outrageous, and ridiculous. How can a measly 2,000, they allege our investment, be entitled to $1 million in dollars? Nobody in his right mind will believe such deal. Yun ang sinabi niya. Dito sa counter affidavit niya. Pero dito, sa Dito Pasemen, sinasabi niya. Ngayon lang, bakit nila sinasabi yan? Ibig sabihin, sira ulo ang isang Pilipino na maniwala na sa 2,000 ay makakatanggap ng $1 milyong at $1 milyon bagay sa pagbibigay ng 2,000. So, ibig sabihin, it is not to license to this Dito Pasemen. Mahala. So, hindi ka panipaniwala na ikaw na magbibigay ng 2,000, mabibigyan ka ng $1 milyon o kay $1 milyon.
Ganun po ba ang ibig sabihin? Yun ang sabi niya. Opo. Sa counter-affidavit niya. Sa counter-affidavit niya? Oo. Okay. So, ibig po ninyong sabihin, yung nakalagay dito sa DOA at saka doon sa counter-affidavit niya ay hindi magkatugma at kung susumahin po natin, parang ang lalabasan nito parang lubuhan. Ganun po ang ibig po ninyong sabihin. Simple lukuhan na. Kasi September 11, before Christmas, mag-release sila ng pera. After 15 days, mag-release sila ng pera. Ito naman nakarang, pabayaan mo na yun. 2013 na tayo. Kasi 2013, or 2011 up to 2013. sabi nila, May 15, mag-release sila. Opo. Before the election, mag-release sila. After the election, mag-release sila. July 15, mag-release sila. July 13, mag-release sila. August, mag-release sila. Hanggang na. So, itong mga sinasabi po ninyo ay handa po ba ninyo o kaya po ba ninyo patunayan ito sa korte? Ako, Mang Alan, I'm talking with sense and with bulk of documents. Hindi lang salita. Ibig sabihin, when I forwarded all these things, it has been purely studied. Pinatawag po yung mga nag-complain, magpo-complain tayo, ito yung mga ebidensya natin. Sino sa inyo ang sasama sa akin? Kasi kayo hindi nyo nararamdaman itong sakit sa kalooban ko. Una, sa mahigit 2 taon nagtitig sa atin na miyembro natin. Sa kulang-kulang 500 beneficiaries na nakuha, 500,000 beneficiaries na nakuha natin sa Tarlac at sa Pangasinan, regardless of some other groups. So, milyon na rin ang napoproduce natin mga beneficiaries dito sa region nito po, sa Tarzon. Kasi sabi nila, mabigat daw po yung bintang po ninyo ng Pangulo sa grupo. At mahirapan na daw na matunayan ito. Well, kaya nga, may dala akong Biblia. Matalo man ako sa batas ng tao, hindi ako matatalo sa batas ng Diyos, mga alam. So sa ngayon, meron na po kayo mga isang pangkaso naman sa kanila? Of course, meron na sa Lingayen, aprobado na yung estapa. Okay. Sa Udalita, aprobado na yung estapa. Sa Tarlac, aprobado na yung estapa. Sa Pangasinan na lang, kasi una, late na nag-submit kami sa Pangasinan, kasi from Udalita, pinuruan nila sa Rosales, Pangasinan. Kaya ngayon, sa lahat ng kaso na sinampan namin against the Volume Buyer Limited, sa pangungunan ni Mistura Catos, aprobado po lahat, mga alan. Just because of all authenticated document submitted to the NBI, submitted to the court, and that's why everything is okay. Without any document that has been submitted in proper arrangement. Nung last po na magkausap po tayo, magkapanayan po tayo, meron po kayong pinakita na certificate mula po sa yung pinaglalagakan. Ibang klase ba po yun? Ay, yung certificate po ay UBS account. UBS account. Ay, nakapagtataka ka, yung certificate na yun, ibinigay nila sa korte na ebidensya. Nung ibinigay nila sa korte na ebidensya, at ang certificate na yun ay pinakita ko doon sa Presidential Action Center. Tinawanan nila kami, grupo kami na nagpunta doon. Kung bastos na naman kami. Para tanungin namin yung katotohanan, because I will not rely on the court. It is, ang fiscal kasi, mga alam, hindi niya alam yung gagawin niya. Kasi inusinti pa naman sila doon sa bagay na yun. So, ako, nagpunta ako sa Presidential Action Center, kasama ko yung nagdemanda na kasama ko, at tinanong namin yun, ano ba totoo ba ito? Ang sabi nila, hindi na pwede ngayon niya kasi una, patay na si Apo Marcos. At saka iyan, kung meron man yung EBL na yan, ang bagong lipunan, at saka letter of instruction, it is not owned by a certain individual or a certain group. It is owned by the government. And the government will be the one to apply for any humanitarian development project here in the Philippines or in abroad. Base doon sa pera. Opo. So, ganun po yun. Opo. Nakilusapan. So, ito bang sinasabi na itong pinakita po ninyo sa akin, parang napansin ko nga po doon, wala po ang nakalagay
na account number. Ito ba'y naitanong nyo na sa mga bangko na mas nakakaalam matungkol dito sa mga Actually, hindi ako sinungaling. Opo. May communication ako sa Central Bank, Opo. maalan. At ang sabi na sa Central Bank, Kung sabi. at sa Central Bank, ang sabi doon sa Central Bank, ay lahat ng mga dokumento ngayon na kuwan, ang lahat ng dokumento sa Central Bank ay fraudulent. Lahat ng ban certificate, lahat ng cash deposit, at saka lahat ng gold bullion deposit, basta lahat ng cash account sa ngayon ay bumalik na raw sa mother account. So, ibig sabihin, any cash deposit, any certificate of deposit, any gold bullion deposit, ay wala na po raw yan. Nasa sa mother account, tama yung sinabi ng kaibigan ko eh, may I borrow your name. Ha? May I borrow your name, so kukunin mo, itype mo yung pangalan mo doon sa certificate of deposit, sa cash account, at ayan ay mangyayari sapagkat wala na raw magre-release nito. Aywan ko kung gano'n sila kalakas. Ang napakasakit. Kahit sila saan sila. At sinabi pa nila, sinungaling ako. Hindi naman daw ako nagkaroon ng communication kay Marcos. Ang nagsasabi lang sa atin yan, na nung in-interview ako ng Jimmy, ang sabi nila, Jimmy Kapuso, sa Balitang Anganan, sinasabi lang nila na they have to consult first, Bongbong Marcos, Senator Marcos. Kukonsulta po pa nila kung ito ay may kinalaman ng mga Marcoses sa lumalakad na Bullion Buyer Limited. So ito ho bang naturang Bullion Buyer Limited dahil sinasabi po ninyo na ito'y nanggagaling sa account nga po ni Marcos na parang yung sinabi nga po ninyo, may I borrow your name. Opo. So parang pinahiram lang po ni Ginoong Vistura yung namatay yung kanyang pangalan para doon sa account na yon. So ito ho ba ay nagkaroon na po kayo ng ugnayan sa mga pamilya Marcos para authenticate itong naturang account nito? Wala na. Siguro patatawag na rin sila kung nasa korte na. Kasi it's not mind of my business na to research. Ang number one kasi muna, malalaman ng mga Marcoses na ginagamit nila ang kanilang tatay, ang kanilang asawa ni Madam sa pamamagitan ng pangako na pagbibigay ng malaking pera. Ang nakakatawa nito, Mr. Alan, $200 billion. So, on your knowledge, sir, itong si Ginoong Vistura, itong si Manuel Vistura, ay mayroong communication dito dito sa mga pamilya Marcos? Meron. Alam ko meron. Bakit mo? Bakit nila pinupush yung litrato ni President Marcos kung saan kami mag-meeting? At tignan mo sa YouTube, nakapush na naman yung litrato ni President Marcos. So, maybe they know everything. And hindi naman nila papatulan yung 2,000 na bigay ng mga participating leader. Kasi hindi naman nangihingi ng pera mga Marcoses. Mayayaman yan at saka maraming account. Kung yung account ni Madam Imelda, kung meron ba, bakit hindi niya may release? How much more with these people? Na kaya nila na-release? Opo. So, saan nanggagaling yung kanilang power para makuha po, ma-release po nito na po? Well, it's divine power siguro. Kaya nga, sabi nila, sinungaling ako, persecutor ako. Yun nga po sinungaling ka daw, baka hindi mo daw kayang patunayan ito mga natulang. Pinatunayan ko na, pinag-finish yung mga kaanan. Pinatunayan ko na. Through all this document, hindi pa ba sapat. When there is no such dismissal from the lower court at the check. Iyon ay patunay na yung lahat ng ebidensya ko, it's been authenticated and submitted to the court, and the court admitted it and studied it, so it is authenticated. Na hindi yung sabi nila sa salita sa YouTube, ganito sa plan ko, sinuwari, maraming gulo ko. Prove them. Kasi una, kung meron lang batas sa cybercrime, binimata ko na sila. Pero hindi pa rin sila magawa kasi I'm planning, my lawyer, planning to file a case, libel or moral defamation to those two people who are trying to assassinate my character. Hindi naman Pilipinas lang nanonood. Paalam, buong mundo yan, sinira na nila ang buhay ko. Mabuti ba? Alin ba sinira ko ang buhay ni Vistura sa mga bagitan ng ganito? Kasi katotohanan yung sinasabi ko.
Eh ako naman pala natutuwa na yung mga allegation nila. Sinungaling, nangulit ng pera, nanluloko. Patunayan nila na nanluloko ako. Noong sa plako, mabalikan ko lang po yung sinabi po ninyo kanina na me, I borrow your name. Ano po ibig sabihin? Ang isang account kasi, kung si President Marcos ay may account, pinahiran niya kay Listura. Pedro Listura. Eh ngayon, ang masakit, yung may borrow na your name, pwede ang pangalan mo yung account, but you have no authority to withdraw. Kasi may kaibigan ako, isang mataas pa, na tao sa buong Pilipinas. Nagpunta siya sa Switzerland, tapos nalang ang dokumento. Nung isabit na yung dokumento doon, o yung kasakaw, ang sabi nila sa kanya, Sir, where is your authority to withdraw? Wala namang pinirmahan si Ako Marcos ng authority to withdraw. That is yung sample ko yan. Okay? Eh ngayon, may borrow your name. Ganon ang nangyari, binigay kay Pedro Listura, kiniklaim naman itong anak na si Emmanuel Listura, na yun ay kailan lang niya nakita yung pangalan ng tatay niya na may account pala. So, you need to say, minumove na niya ito without any probate court. Ang probate court na siya ay nakalagay doon sa living will and last will of testament. Kasi pwedeng mag-claim. Oo. Ibig sabihin, sa $200 billion, pwede ba mong igalaw mo lang yun without any documentation living in the last will na pinirma ng tatay niya? Kasi, alam ko yan, ako pa ang naghahatid sa kanya ng mga certificate ng ABN na imumugyo nila na gumastusan ng milyon-milyon piso ng kaibigan ko at kamag-anak. So, ibig sabihin, itong nasabing account na ito na pinahiram sa account name ni Listura, yung late Listura, ay hindi rin niya pwedeng i-withdraw unless lang na mayroong authorization galing mismo kay Ferdinand Marcos. Precisely, that's correct. Because nobody, even the Madam, the First Lady, former First Lady, she cannot withdraw anything. Bakit? Kung na-withdraw ba niya, di, mayaman na tayo. So, how come na magkakaroon sila ng nasabing certification o authorization magmumula kay Ginoong Marcos ngayong wala na siya? Wala na siya. So, how come naman itong si Ginoong Listura, itong buhay nga, itong si Manuel, ay pwede niyang i-withdraw o kunin itong naturang account na ito, ngayong wala namang pwedeng, kumbaga, pinalabas itong kanyang ama na authorization o kaya certification na magbibigay sa kanya ng pahintulot para i-withdraw ito. Precisely, that's correct. Okay? No problem about that. Yun, okay. Bibigyan ka ng example, kaalan na. Sige, go ahead po. Ang sample na ito ay recently lang nangyari. Filipino charged for using false document to withdraw Balisan Ringgit 3 billion. Ito pangalan na niya mismo, yung account. In the name of William Morales Bison from Pampanga. Nangyari ito noong April 23. Hinuli siya, dahil siya pangalan niya, kompleto ang dokumento, hinuli pa rin siya sa Malaysia kasi wini-withdraw niya yung worth 3 billion Malaysian ringgit at nakakulong siya ngayon doon. Okay. Totoo ito. Malaysia. So, hindi niya na-withdraw? Hindi na-withdraw. Nakakulong siya ngayon. Ang masakit, kaalam, si William Morales Bison, na nandun nakakulong siya ngayon sa Malaysia, ay namatay pa yung asawa. Kapag hindi siya nakauwi. Because, even though pangalan niya yung account holder, pangalan niya yung 3 billion Malaysian ringgit, hindi pa rin siya autorisado ng Estado, hindi siya autorisado ng pamilya kung sino may account na yun, na i-withdraw niya yun. Because the lacking document is the authority to withdraw money. Yun lang po ang masasabi ko.